nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 6.35 trillion peso 2025 national budget sa Lunes. Pero gaya ng nangyari noong nakaraang taon, may ilang nagpaplanong magsampa ng kaso dahil sa mga umano'y unconstitutional provision ng spending bill. Narito ang special report ni Agatha Gregorio. Under thorough review ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang 2025 budget para masigurong naaayon ito sa konstitusyon. Pero ngayon pa lang may handa ng maghain ng petisyon sa Korte Suprema dahil unconstitutional umano ito. Kasama riyan si Law Professor Dante Gatmaytan na may isinumitiring petisyon ukol naman sa 2024 budget. Pwedeng i-lump together lahat ng mga claims ng unconstitutionality like yung size ng budget, which is a lot bigger than the one offered by the president. Yung pagtanggal ng pera from PhilHealth, all of those things will be put into one case, or different parties bringing various issues. We're going to challenge the legality of many of these provisions, and we're going to ask, I think, hindi ko pa na-consult to, the petitioners are going to ask the Supreme Court to direct Congress to enact a budget for yung mga tinanggalan ng pera illegally, including the PhilHealth. Kasama rin si Gatmaytan na Senate Minority Leader Coco Pimentel sa paghahain ng petisyon sa SC laban sa utos na maglipat ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury para umano sa on-program funds sa ilalim ng 2024 budget. Hindi naglalayo ang isyong nakikita ni Gatmaytan para sa susunod na taon. There's no such thing as excess, not in the current state of PhilHealth. May COA report na was this morning sa news that they are not sure PhilHealth can survive as a business with the state of their finances. So tatanggalin mo pa yung kanyang budget for operations, malang magko-collapse yan. Yung unconstitutionality naman comes because a General Appropriations Act cannot amend a special law. Yung mga laws na sinasabi namin, yung PhilHealth Act mismo says na pag marami kang pera, there are only two things you can do with that money. You broaden yung coverage ng PhilHealth, di ba? Dahil napaka-limited niya ngayon. Or, ano yung isa? Bawasan yung premium na binabayaran natin. Okay? But they're moving the money. Maraming mambabatas na rin ang nagsalita laban sa pag-zero sa PhilHealth subsidy sa 2025. Kasama riyan si Pimentel, Bongo, Amy Marcos at Mig Zubiri. Si Zubiri umaasang maaayos ang issue sa pondo ng sektor ng edukasyon, lalo na ang computerization ng Education Department. Ayon sa kanya, posibleng unconstitutional na hindi na ang DepEd ang may pinakamalaking budget. Pero hindi yan issue ayon kay Gatmaytan dahil nakalagay lang sa konstitusyon na dapat ang edukasyon ang pinaka-nabibigyan ng prioridad at hindi tuwirang sinabi na ito dapat ang may pinakamataas na alokasyon. Sinabi na rin ng Malacanang dati na may ilang probisyon na i-veto sa budget. Kontra riyan si Gatmaytan dahil sa opsyong ito maaari lang magtanggal ng pondo. Ang options niya is one, to repeal, veto the entire budget. So Congress has no choice but to write another one at hopefully consistent yung provisions niya with the Constitution. Ang pwede niya gawin is to convince both houses of Congress to reconvene the BICAM and then fix all the problems. Pero sa ngayon, panay paghihintay muna ang gagawin ng mga mambabatas at taong bayan kung ano ang gagawin ng Pangulo. Ayon sa Presidential Communications Office, nakatakdang pirmahan ng Pangulo ang 2025 budget sa December 30. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, Bilyonaryo News Channel.